Yo, what's up mga kaidol? Magandang umaga sa inyong lahat. So, kakagising lang natin. Katatapos lang natin maligo. Ang ganda ng sikat ng araw. Yan. Mayroon tayong ice cream dito mga kaidol na yan yung mayroon tayong tirang ice cream kahapon. Yan. Kunti na lang. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin dalagdagan yan para hindi masira, hindi masasayang. So itong yung isa, ito yung tinimplahan natin. Yan. Tapos yung ayang natira na yan, dadagdagan na lang natin yan. So ito yung kagandahan sa ice cream natin na pang business. Kasi wala talagang sayang. Yan. Kung hindi man siya maubos, pwede siyang dagdagan natin. At kung marami pa yung tira, pwede pa rin itinda ulit. Kung napapansin nyo yung tubig na yan, ayan yung ginamit natin kahapon sa pagtinda. Tapos, kung marami pa yung ice cream na natira nyo, tanggalin na lang yung tubig dyan. Tapos, lagyan ulit ng panibagong yelo at asin. So, ganyan lang mga ka-idol. Wala talagang tapon. Napakaganda yung business na ice cream. Yan. Kasi hindi siya mapapanis, hindi siya masisira. So, ayan mga ka-idol, tatanggalin na natin yung tubig. Tapos palitan natin ng panibagong yelo. So, ayan mga ka-idol, wala ng tubig. So, lalagyan na natin ng yelo. Tasin. So bakit kailangan bang siksikin natin yung yelo? Kailangan natin siksikin kasi pag hindi natin isiksik yan sa ilalim, yung kapit ng lamig niya, mahina yung kapit ng lamig. Kaya pag hindi natin siksikin, hindi maluluto yung ice cream natin dahil kulang siya sa lamig. Dapat kailangan yan, siksik yung yelo. Tsaka pantay yung ano niya, yung pagkasiksik. Kasi kung dito lang banda yung siniksik mo, tapos doon banda hindi. Dito lang ang mabilis tumigas, doon malambot lang. Doon banda malambot lang. Kaya dapat pantay lang. Makikita nyo naman yan kung saan yung mas mataas. Yun ang hindi masyadong siksik. Tapos asin. Dapat din sa asin, sa paglagay, pantay din. Yan. Pantay din sa kung gaano kadami. Paikot. Kasi kung sobrang daming asin dito banda, tapos hindi pa napapalsa natin yung ice cream, mabagal umalsa dito kasi yung pinipigilan na sa lamig. Ano na siya, mabilis siyang tumigas. Tapos doon, hindi masyadong lamig, yun ang malakas umalsa, mabilis. Pagka masubrahan kasi sa asin, tapos hindi pa natin napapalsa,
umaalsam yung ice cream natin, pero hindi gaano karami kasi naabutan tayo sa ano niya, sa tigas. Kumbaga sa Bisaya, kubol. Kubol na yung ice cream, hindi na natin mapapalsa ng husto. Ano lang, tama lang, sakto lang. Pantay lang. Ito naman. So, kung napapansin nyo mga idol, medyo halos pa ulit-ulit na lang yung video natin. So, malaking tulong pa rin to sa mga baguhan. Kasi alam ko, marami pang mga hindi pa nakapapanood sa mga video natin. So, disclaimer na lang sa mga marunong na dyan na gumawa ng ice cream. So ayan, kung napapansin nyo, puno na siya. Pero kung isiksik natin yan, bababa yan. Siksik natin. Napansin nyo, bumaba yung hilo. So kung hindi natin isiksik yan, maluwag lang yung hilo. Maluwag lang siya. Mahina yung kapit ng lamig. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. Alam ko maraming nanonood sa atin dyan. So maraming salamat sa inyo panonood. At marami din na inspire sa atin dyan na magnegosyo ng ganitong ice cream. So maganda po to para sa akin. Maganda po tong negosyo talaga. Kasi sa loob ng 8 years, ito yung hanap buhay ko talaga. Ito na yung trabaho ko. Sa awa ng Diyos, hindi kami nagkulang talaga. Ito lang yung hanap buhay ko. Ito lang yung trabaho ko. Maganda talaga pag sarili mo lang. Hindi ka nangangamuhan. Kasi yung wala ka nang hatian pa sa kita mo. Maliit man o malaki yung kita mo, sayo na yun. Pero pagka yung iba, yung kadalasan kasi sa iba, halos nangangamuhan yan, yung nagtitinda lang. Siyempre hati sila, parang hati na sila doon sa tubo ng ice cream. Hatiin pa nila yun sa may-ari. So ayan mga idol, oh. Tapos lagyan natin ng asin sa ibabaw, pinakaibabaw. Panghuli yung asin.
Yan. Kahit may makina ka, ganito pa rin sistema sa paggawa ng ano mo. Kasi ito yung pinaka-cooler mo. Ganito pa rin yung sistema. Yun nga lang, sasalinan mo lang to ng ice cream. Yung mga tubo na yan. Kasi doon ka sa makina nagpapaalsag, doon ka sa makina gumawa. Ito naka-ready na to, tulad nito naka-ready na yan. Salinan mo na lang yan pagka matapos na yung ginawa mo doon sa makina, sa machine. So, yun lang kaibahan dyan sa mano-mano at makina. Pero sa mano-mano, nakakatipid ka sa yelo at asin. Kasi ito na yung pinaka-finish niya. Hindi na tayo magdagdag ng ano dyan, asin sa yelo. Diretso na yan hanggang sa tinda na yung ice cream mo. Pag sa makina naman, tulad nito may yelo at asin na. Iba pa yung asin at yelo doon sa makina mo. Pero ang kagandahan lang sa makina, dahil hindi ka napapagod, relax ka lang. So yan, tanggalin na natin ang takip. Ayan. So yan. So mayroong nagtanong sa atin, Idol, kapag hindi marunong maghalo, hindi ba masyadong aalsa yung ice cream? Ang sagot po dyan, isa din yan sa dahilan na hindi gaano umalsar yung ice cream, hindi gaano umangat yung hindi pa masyadong marunong. Kasi pag hindi pa masyadong marunong kasi, yung paghalo niya parang hindi masyadong, yung ganito, kung napapansin nyo, yung paghalo ko. Pag sa ilalim, nakaganyan yan, tapos paikot na yan ganyan. Paikot na. Tapos pag pababa naman, nakaganyan na naman yan. Yan. Ganyan yung sistema niyan. Yan. Galing sa ilalim. Ganyan. Paikot din siya. Pa kaliwa. Tapos pagbaba mo na naman yan, paikot na din yan. Pa kanan. Yan oh. Yan, bilisan ko ah. Yan oh. Yan yan. Pagka hindi pa masyadong marunong, hindi pa niya ma-timing, hindi niya ano talaga yung paghalo. Siguro ganyan lang oh. Yan. Iikot man pero ganyan lang. Ganyan lang. Yan. Ganyan lang. So dahil dyan, gagawa tayo ng video sa ganyan. Wala lang kasi akong ibang dapat may ano din, may tao din na i-testing natin na hindi siya marunong maghalo, tsaka tayo na marunong na. Ikumpara natin yung sa kanya at sa atin para malalaman talaga natin na ganun ang ano. Isa din yun sa dahilan na hindi masyadong malsa. Kasi kadalasan kasi yung nag-message sa akin, mga viewers natin, hindi daw nila makuha yung ating pagpapaalsa na sobrang bilis at marami. Halos aapaw yung tubo. Sa kanila, hindi daw kahit anong gawin sa paghalo. Ganun talaga yun. Ako kasi talagang kabisado ko na talaga, pinag-aralan ko na talaga yan kung anong mga sikreto dyan, mga technique. Siyempre, i-share ko din sa inyo para pares-pares tayo na lahat pares-pares tayo. Pantay-pantay tayo. Tsaka marami ding nag-message sa akin na,
Idol, maraming salamat dahil ibinabahagi mo yung kalaman mo sa paggawa ng ice cream. Para sa akin, masaya ako pag ganun ang mangyayari kasi hindi ko pinagdadamot yung, hindi natin kailangang ipagdamot yung kalaman natin. Kung anong mayroon tayo, dapat i-share natin. Ganun dapat tayo. Lahat pantay-pantay. Kasi marami talagang, pagkakaalam ko, marami talagang tao na parang magtaka na lang sila kung bakit, paano kaya gagawin yung ice cream. Kasi sa experience ko, sa tagal na nagbibenta ko ng ice cream, kadalasan yung mga customer ko, minsan nagtatanong sila, paano kaya gawin tong ice cream na ganito. Sabi ko, madali lang po yan. Sabi ko, ako lang gumagawa niyan. Sabi nila, ha? Parang nagugulat pa sila. Dahil hindi sila makapaniwala na ako lang gumawa. Dahil akala nila sa pabrika talaga, may paggawaan talaga sa pabrika yung mga ganito. Sabi ko, hindi po, ako lang pong gumagawa, sarili ko lang. Sabi niya, galing mo naman. Ganun. Maraming salamat pag ganun ang mayari. Yan, tulad niyan, oh. Hindi natin namalaya na umalsa na yung ice cream natin. Hindi mo naman kaya kung ano. Yan. Tsaka ang kaibahan sa makina at itong mano-mano natin, mas mabilis yung mano-mano natin. 10 minutes pa lang dito o 9 minutes, puno na yung ice cream natin. Puno na yung natin, tubo. Sakto na talaga siya sa alsa. Pero pagka tulad yan, mapuno yan, huwag nyo pa rin tigilan sa paghalo. Kahit puno na siya, basta sa tingin nyo na parang hindi pa masyadong nag-creamy yung ice cream, huwag nyo muna tigilan sa paghalo kasi hindi pa yan luto. Pagka yun ay pinapatigas na, pagka tumigas na yun, medyo magaspang yung ice cream. Dapat lutong-luto talaga. Pagka ganyan na gumagalaw na yung tubo habang hinahalo natin, yan yung pansin nyo kung gumagalaw yan, nagtubig na yan sa ilalim, yung pinakapuwit may tubig na yan. Magalaw. Pagka ganun ang mayari na sobrang galaw na, para umaangat na talaga yung tubo, huwag yung hayaan. Lagyan nyo na ng kalang. Ito, lagyan natin. Yan. Para hindi siya umangat. Yan yung purpose nito, para hindi umangat yung mga tubo. Kasi habang tumatagal yan, dumadami yung tubig, aangat talaga yan. Kahit may mabigat pa yan, kayang iangat yan tubig. Tsaka pagka naangat na yan,
Huwag yung hayaan dahil pag aangat yan, ito once na aangat na to, na sobrang angat na talaga, yung yelo doon sa ilalim na buo-buo, papasok yun doon sa pinakapuwit nito. Pag papasok yun doon, pagbalik mo nito, hindi mo na siya masagad sa pinakapuwit nito, pinakailalim. Ano na siya, ampaw na siya. Hindi mo na siya mapapantay dito sa dalawa na to. Paano mo pa lagyan ng kalang? Mas mataas na tong isa. Kaya wag niyo hayaan na ganun ang mangyari. Kasi masisira yung trabaho, yung gawa nyo. Kasi hindi mo na hindi mo na mapantay. Tulad nito, pantay para malagyan isang kalang. Kasi siyempre pag tinda natin, paglabas na wala na, pag ganun ang mangyari, hindi mo ipantay, hindi mo malagyan ng kalang. So ang gagawin doon, masira yung gawa mo. Ito, tatanggalin mo to ulit. Tatanggalin mo yung tubo, yung tatlo na yan. Tapos itong yelo na to, lahat tatanggalin mo ulit. Tapos pagka matanggal mo na ulit, ibalik mo na naman tong tatlong tubo na to. Tapos ibalik mo na naman tong yelo na to. Yan, para pantay naman, para makalangan mo. Kaya minsan lagi kasi nangyayari sa akin yung ganun, na ito pag naangat, na masyadong angat talaga, yung mga ganitong yelo sa ilalim na bubuo, papasok na dito sa pinakailalim nito, pinakapuwit nito. Kaya hindi ko na mabalik. Kasi minsan ito na puputol, o kaya dito na sa gilid na tipwas, na siya, aangat siya bigla. Ito. So mapasukan na agad yung yelo dun sa ilalim na bubuo. So napakalaking trabaho na naman. Ulit ka na naman sa panibago. Yan. So ang ingredients pala nito, mga ka-idol, pagka ganun mangyari na mayroon pa kayong mga tira na ice cream, halimbawa 1 kilo ang ginawa nyo, tapos tulad nito may natira pa, magbawas kayo ng puhunan. Siyempre na lang, bali 1/4 na lang ang lutuin nyo, bawas na kayo sa puhunan. Kasi may tira pa kayong ice cream eh. Ang mangyayari dyan pagka madagdagan na yan tulad nito, mapaalsa na to, para ding kalating kilo din ang ginawa natin, ganun din kadami. Kasi kung dagdag ka na, luto ka ng luto, gawa ng kalating kilo, tapos hindi na ubos tulad yan, tapos pagka kinabukasan gawa ka na naman ng kalating kilo, wala kang kikitain. Kunti lang kita mo doon. Kasi nabalik lang sa puhunan. May kita ka, kunti lang. Tapos yung ice cream, ganun pa rin, hindi pa rin maubos kasi padami ng padami, kasi panay kalahati yung gawa mo. Tapos pag kinabukasan naman hindi mo ubos, kalahati na naman, padami yung ice cream mo. Tapos yung binta mo ganun pa rin, kunti ang kita mo. Kaya yung ginagawa ko, nagbawas ako ng puhunan pag mayroon akong tirang ice cream, para yung kita natin ganun pa rin, steady pa rin yun. Kasi nagbawas ka na ng puhunan. Tsaka yung ice cream mo, ganun din kadami sa kalahati yan, pagka kahit 1/4 lang yung ginawa mo dahil marami ka pang tira.
Ayan, kung napapansin nyo mga idol, oh. Unti-unti siyang lumalapot. I-explain ko talaga sa inyo mga idol. Ang ganitong ice cream kasi mano-mano, umpisang halo natin dyan, maano siya, medyo malapot, malagkit, medyo mahirap pa siyang haluin. Tapos pagkabandang mga kalahati, siguro mahalo mo na ng mga 5 minutes o kaya 4 minutes, unti-unti na yang lalambot, unti-unti na siyang lalambot at parang maganda na siyang haluin, hindi na siya mabigat, lambot na siya. Tapos pagka ganyan naman, yung palapit na siya mapuno kaya matapos, babalik na naman siya sa ganyan. Yan, medyo mabigat na siyang haluin kasi nag-creamy na siya. Ganyan na naman ang mangyari. Yan, o, kung napapansin nyo, lumagkit na naman siya ulit. Ano, kung napapansin nyo yung bula-bula, hindi na ganong ano. Ganyan yung ice cream na ano, sakto lang sa timpla. Sa makina, pag doon tayo gagawa, kumpara natin sa mano-mano, tulad dito wala pang 10 minutes, wala pang ano, puno na siya. Antayin na lang natin na mag-creamy talaga, maluto. Sa makina siguro aabot tayo ng mga 40 minutes o mahigit pa. Antayin natin para matapos. Pero yun lang ang kagandahan doon sa makina, habang ano lang, nakaantay ka lang kung kailan matatapos, kailan maluto, kailan mapuno. Nakaupo ka lang. Ito sa mano-mano naman, siyempre kailangan mo talagang paghirapan. Kailangan mo talagang paghirapan to mga kaidol, kung paano siya dumami at umalsa tulad niyan. Kasi kung titingnan mo lang yan, ganyan lang, panoorin mo lang, walang mangyayari dyan. Kailangan mong titirahin talaga yan. Yan. Sa makina, titingnan mo lang, panoorin mo lang siya. Yun ang napakaganda na pag sa makina ka gumawa. Pero tulad sa sinabi ko, mas nakakatipid tayo sa ganitong mano-mano, sa yelo at asin. Tsaka tipid na rin sa kuryente, kasi siyempre yung pag makina ka, saksak mo sa kuryente. Ito walang kuryente, kaya para sa inyo na rin tong tips na to, kung ano ikabubuti, para kung saan mas maganda. Kasi ito mano-mano, nakakatipid siya sa yelo at asin, ikumpara natin sa makina. Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung ginamit mong yelo doon sa makina ay pwede mo pang gamitin dito. Pwede pa yung gamitin dito kung may matira. Tulad nito, may mga bobo pa siyang kaunting matira, pwede mo yang gamitin dito sa cart mo. Halos
kadalasan tubig na talaga pagka ganun eh. Kunti na lang talaga yung buo. Tsaka yung asin, siyempre yung asin hindi naman talaga magagamit. Eh kung gagamit ka ng asin na 3 kilo, eh magkano yan? 30 pesos. 10 piso sa 1 kilo. Yan. Yan o, kapansin nyo. Yung ice cream natin o. Okay na yan. Ice cream na yan. Yan. Tsaka ang kagandahan dito mga ka-idol sa mano-mano, nakakatulong din sa katawan natin tuwing umaga dahil parang exercise na rin natin. Tulad yan, kung gusto mo talagang pawis na pawis ka, di hatawin mo lang hatawin to. Yan, ganyan ang paghalo mo kahit mabigat na yan. Ayan mga ka-idol, mabigat na yan, pero kung gusto mo oo nga, hindi ko na halos mabuhat bigat na creamy na yan, maganda. Tapos lalo na pag dalawa, isang kaptag isang kamay, luto na siya. Walang kapagod-pagod yan. Simple lang, easy lang. Yung panghalo ko mga ka-idol, ano pa nga yan, kulang pa yan Dapat yan, yung kung napapansin nyo, may isang may isang stainless pa yan dyan sa gitna, isang gitna na yan dito. May isa pa sana yan. Ito kasi paggawa ko dati nito, mamadalian kasi ito ito, kaya ganyan ang nangyari. Pero ulitin natin yan, gagawa ako ulit. Dito kasi sa Cavite, naghanap-hanap ako dito ng kung saan makabili ng stainless. Kasi pagka mayroon na, gagawin na natin yan. Napakadali ang gawin to, itong ganitong mga panghalo. So sa mga nagtatanong pala dyan kung saan nabibili to, panghalo na to, kasi marami talagang nag-message sa akin na kung saan nabibili to. Walang nabibili nito sa mga tindahan o kaya market. Wala. Ano lang to, pasadya talaga. Pasadya lang talaga yan. Ano lang yan, stainless lang, tapos bini-welding lang siya. Tapos yung mga nylon na yan, tayo na po ang gagawa dyan. Madali lang gawin yan. Kaso lang wala kasi tayong mabili ng stainless. Hindi tayo magkapag gawa. Para kung sakaling gagawa tayo nito, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, may idea na kayo kung paano siya gagawin. Napakadali lang yan. Simple lang yan. Yung sa probinsya kasi, ang ginagamit dati, yung sinuunang panahon talaga, naabutan ko pa yung yung kahoy. Kahoy mga ka-idol, yung ganito
hawakan niya kahoy. Tsaka yung pinaka wire niya, ito yung malilit na stainless, alambre, hindi siya stainless, alambre. Kaya minsan habang tumatagal medyo madumi na, ano na. Kaya hindi man pwedeng ganun. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan para ano tayo habang buhay, ano, hindi talaga maano yan kasi stainless siya. Pag sinasabi kasi natin na stainless, wala natatalo diyan. Mga kalawang hindi tatalab. Yan. Yun natin na mamalayan mga idol, tapos na yung ice cream natin. Luto na. Lagyan natin ng flavor.